So next natin na step is ito ang na lang, shroud. So hindi ko pa nakita yung full details or yung malinis na tutorial sa wiring niya. So take note, all white tayo, kung kaya naman yung wirings nito, kung hindi dalawa, tatlo. Yung BMW shroud kasi is tatlo yung wiring niya, may red, white, tsaka black siya. Pero dalawa lang naman magagamit nyo doon. So basically dalawa lang yung gagamitin natin sa all white. Yung sa colored kasi or sa RGB kagaya ng Ioto Crystal Shroud, 4 or 5 yung wire nun. May module kasi yun mga bossing. So ito wala nang module kung kaya naman rekta-rekta na siya sa positive tsaka negative. So ngayon, ang concept natin dito mga bossing kagaya sa biled. Ngayon kasi nakakonect siya papunta sa positive negative separately. Ayan, pakita ko sa inyo mamaya. Ngayon, pagsasamahin na lang natin yung wire na to. So magiging yung output niya isang wire na lang papunta dun sa positive tsaka negative. So idadaan ko na lang siya dito sa butas or dito sa may tawag dito cable tie natin dito mga bossing. Isisiksik ko na lang siya dyan. Since maliit naman to, ayan, may sasaksak pa naman natin. Pero dapat bago natin to nilock, dapat na ilagay na natin. Pero yun, kung papanood nyo tong video, alam nyo na yung gagawin nyo sa umpisa pa lang. So ginagawa natin yun para maging minimal na lang yung connection. Also kung same lang naman din sila ng patutunguhan, kagaya dito sa biled natin, di ba? Nag-tap na lang tayo. So yun, tanggalin ko muna yung connection niya dito. Naka-tap na kasi siya dito sa wire natin sa socket eh. Pag-isahin ko lang to mga bossing, ihinangin ko na rin. Plan lang ako ng konti, lagyan ko pala ng insulation kasi iniisip ko sobrang nipis ng wire nito, baka uminit. So lagyan natin ng protection muna bago natin siya isuksok. Ayan, so same pa rin naman yung insulation na ginagamit natin. Bali, hindi ko na siya padadaanin dito, no? Kasi kung magpapalit tayo ng shroud, tatanggalin pa natin to, madadamay pa sa biled. So meron naman akong maliit na mga cable tie. Baka doon ko na lang siya i-clip dito sa wire ng biled para if ever magpapalit tayo ng shroud natin, yun na lang ipuputulin natin. So next step ko, ayan, pag ganyan yung position niya, iano natin dito cable tie, tapos dito diyan na lang mismo sa wire. Tapos pati ito nilagyan na ng insulation, no, para safe. Next step natin, pagsamahin natin to mga bossing. So itong maliit na lang or itong part na lang na to yung ikakat ko. Tapos ito yung hindi natin puputulin para dumirekta siya dito sa socket po natin. So yun, hihinayin ko na rin. Take note ha, pagsamahin nyo yung negative, which is ito may guhit, tsaka yung positive, yung blanco. Hindi pwede magkabaligtaran yan mga bossing. Pinay-tap ko na siya, hinangin ko na lang. Okay na, lagyan ko na lang siya ng shrinkable tube na hinang na natin ng maayos siya. Yung gagamitin yung cable tie, yung maliit lang. Dito ko na lang siya sa wire isasabit. Lalagyan ko muna siya ng shrink tube. Yan, o, diba? Malinis siya tignan. Dito ko na lang siya i-cable tie. Tapos take note, dapat nakalawlaw siya dito sa gitna, no? Para hindi matamaan tong auto leveling natin. Iyo. Tapos ito mga bossing, sa fan natin, pinalitan ko na rin siya nung maliit na 2-pin socket. So tinanggal ko na to. Ito yung nakalagay nung una. Pero nasa inyo naman yan. Parang mas malinis kasi tignan sa akin to, tsaka maliit yung space na kinakain. So yan na rin lalagay ko sa mga 2-pin. So next step natin, lalagyan din natin nung pang-clip na pin itong sa ating mga shroud. So take note lang ha, isa na lang yung wire ng shroud natin. So dalawa na lang silang pares, positive at negative na lang yan. Tapos yan, lagyan lang natin nito. Tapos yung kabila, tuturo ko sa inyo kung paano yung connection nya doon sa socket natin. So lagyan ko muna nito. So all goods na tayo dito sa wire ng shroud natin. So yung kabilang side naman ay gumawa na ako ng pin connector nya. Tapos yung ginamit kong wire, yung pinagputulan nito para same sila, no, hindi masyadong malaki. So ito, ko-connect naman natin to dahil positive at negative yan. Dito rin syempre sa positive at negative ng ating wire socket. So dito sa wire code natin dito sa replacement na socket natin, yung positive niya is itong puti. Ayan, yan yung positive. Tapos sa negative naman, meron tayong dalawang option. Either itong blue tsaka yellow. Yan, kung hanapin nyo siya sa stock socket nyo sa Click version 2,
yung positive niya, itong brown white. Ayan yung positive. Tapos yung negative niya is itong brown or kaya itong green black. So pwede kayo mamili either dito sa dalawa ng negative ninyo mga bossing. Pero tayo yung gagamitin na lang po natin dyan is yung white and yellow para sa positive at saka negative. So yung katumbas niyan dito sa stock socket, itong white brown at saka black green. So magkatabi lang naman yan, hindi naman kayo malilito. Tapos take note, gagawa tayo ng advanced tutorial na tatanggalin na po natin yung board. So abangan nyo na lang yan, hindi ko sure kung isasali ko dito sa video or ibubukod ko na lang. So take note lang, bago natin i-connect yung positive at saka negative para dito sa shroud mga bossing, itatap lang naman natin yan. Kailangan natin maglagay ng resistor sa isang side, either sa positive side or either sa negative side. Pwedeng magkabaliktad dyan kasi gagana din naman yung resistor natin, either positive or negative na wire. Ngayon, tungkol sa gagamitin nating resistor at kung para saan siya. So itong resistor na to ay magpapahina ng daloy ng kuryente from baterya natin papunta dito sa LED, kasi na-try ko na nga to na rekta-rekta lang kinonect yung wire ng shroud natin papunta dito. Sobrang lakas niya, tas nag-iinit, kumbaga mag-overheat yung ating shroud, lalo na gagamitin natin siya sa daytime running. Ganyan siya kaliwanag. Ang kaso, nag-iinit siya. So kailangan talaga may resistor. So pag binabad natin yan, umiinit siya. Light. Ngayon, yung solusyon natin dyan is resistor mga bossing. So nag-try na ako ng iba't ibang resistor, yung ohms ng resistor, kasi iba-iba yung sukat niyan. May mga ohms yan or yung lakas ng nire-resist nila. Kumbaga, the more na mas malaking value, the more na mas pipigilan niya yung kuryente. Kapag maliit yung value, hindi niya masyadong pipigilan yung kuryente. Parang ganun lang naman yung purpose niyan. So para nga hindi mag-init to, nag-try tayo ng tatlo, yung 47R, yung 150, tsaka yung 100. So yung una ko sintinry 150, sobrang hina niya. Ngayon, itatry na lang natin itong 100. Tinry ko kanina yung 100, all goods naman, medyo malakas. Though hindi siya kasing lakas nung rekta-rekta, which is sobrang liwanag. Pero all goods na yun para hindi siya mag-overheat mga bossing. So pwede kayong bumili yung ano na lang, isang set ng 100R or 100 ohms, kasi itong binili ko, set siya ng iba't ibang resistor. Pwede na lang din kayo bumili sa motor shop kung may tingi-tingi ka sila, kasi isa lang naman yung gagamitin nyo para makatipid. Ito nasa 200 or 300 data to, hindi ako nagkakamali itong isang set. So para hindi na rin kayo mamahal. So yung diskarte ko dito, ilalagay ko na lang siya dito sa pagitan ng isang wire. Either alin dyan sa dalawa pwede mga bossing. Puputulin ko yung wire, lalagay ko sa pagitan, tapos hihinangin natin yan. Tapos shrinkable tube para malinis, tsaka nakatago siya. Tapos yun yung itatap natin dito, tapos hihinangin, tapos syempre lagyan natin ng shrinkable tube. Power code natin, yung may guhit dyan, hindi ko sure kung ano nabanggit ko sa inyo kanina, pero yung may linya na yan, yan po yung positive. Yan yung dudugtong natin sa puti. Tapos itong kabila, itong walang guhit, yan yung idudugtong natin sa negative mga bossing. So wag na lang kayo palilito para hindi mag-short. Sa polarity naman nitong resistor natin mga bossing, pwede yan magkabaligtaran, no? Wala namang issue, gagana pa rin yan kahit magbaligtaran yung pagkakalagay nyo sa wire. So yung patong ko lang siya dito para mahinang natin ng maayos. So pinutol ko muna yung wire. So ganito yung magiging posisyon niyan. Tapos dudugtungan ko ulit sa dulo. Ganito na yung itsura niya, no, pag nalagyan na ng resistor. So hinihinang ko lang yung magkabilang dulo. Lalagyan ko na lang siya nitong shrinkable tube na mahaba at papalamanan ko siya ng wire para hindi siya masyadong madaling mabaluktot kasi manipis lang to. Tapos yun, balutan natin ng buo ng shrinkable tube. Tapos hinangin natin tong positive at negative dun sa wire na itinuro ko sa inyo kanina, para magkaroon na siya ng connection. Tapos plug and play na lang siya dito sa shroud po natin. Ko lang ng pampatigas para hindi siya madaling mabali. So yan, pinulupot ko na siya dito sa positive at negative, no. Next step natin, hinangin ko na lang. So yan, okay na. Nalagyan na natin shrinkable tube. Meron na tayong pluggable na supply para dito sa shroud po natin.
So tama naman yung pagkaka-wiring natin, at also meron niyang resistor. Take note lang mga bossing. Dito yan na-connect. So try lang natin kung gumagana siya at kung okay yung ilaw at hindi nag-iinit tong shroud natin. Ayan, so far ganito na siya kalinis, no? Hindi na masyadong marami yung mga wiring natin. Ito na lang talagang board yung medyo nakaharap. Pero kung makikita nyo, malinis naman. Tsaka pluggable na lahat halos. So itong relate, tinitingnan ko pa kung ipapasok natin sa loob yan. Check natin kung kasya. Lagay ko lang tong eyeline. Tapos sindihan natin. So yan, all goods na. Try lang natin. Start yung motor natin. Yun. Ilaw yung shroud natin. So tatry ko to ng mga ilang minutong naka-idle. Check natin kung iinit to. Pero na-try ko na to last time. All goods naman, no? Double checking lang tayo. So far, na 90% na tayo. All goods na lahat ng connection natin. Lahat ng dapat i-wirings. Na-wirings na natin. Next video natin, lilinisin na lang natin yung wiring. Kung paano padadaan na maayos. At hindi masyadong makalat, no? Tsaka pipesto na natin yung mga dapat i-pwesto. 1:59 dito sa orasan natin. Palipasin lang natin ng 10 to 15 minutes. Check natin kung all goods at iinit tong shroud natin. Pag all goods tayo dito, walang naging problema, proceed na tayo sa next step. Ayan, lumipas na yun 30 minutes mga bossing. Ano, 30 minutes na lumipas. Check ko yung shroud. Ayun, hindi siya umiinit. So okay lang yung nilagay natin resistor. Pwede siya pang matagalan. Pwede natin ibabad. So okay na okay siya kasabay nito ang ating eyeline. Ngayon yung pinaka nag-aalangan na lang ako dito sa board kasi umiinit siya ng konti. Kinapa ako na kanina eh. Umiinit lang tong part na to. So kaya naman mas okay kung may re-recta natin siya from dito sa socket papunta dito sa eyeline natin para matanggal tong board. So yan, welcome sa another part ng video natin. Ito na yung last part ng pag-wiring natin dahil tatanggalin na lang po natin yung board dito sa ating all white biled setup. So after natin matanggal yung board, lilinisin na lang natin yung wiring natin. Tapos all goods na tayo, testing, test ride, then all goods na tayo mga bossing. So napag-decide natin na tanggalin na po natin yung board para mas malinis tingnan yung setup natin. So hinayaan lang natin siya sa mga first part ng video natin para yun makita lang natin kung gagana siya, at saka medyo takot pa ako baka mabusted. Pero ngayon dahil all goods na tayo sa lahat, tatry ko nang tanggalin to, at saka nakakuha na rin ako ng idea sa mga builder kung paano siya tatanggalin mga bossing. So yung concept lang kasi natin dito, ayan, ito yung galing sa replacement, pero tabi lang muna natin yan. Gagawin kong sample itong sa stock. So yan, back to basic tayo, back from scratch. So kung isipin nyo, ayan, ito yung board galing sa stock po natin. Itong wire na to, ito yung socket papunta dito sa pinaka headlight po natin, sa eyeline or sa signal light. Ayan, sa eyeline AC kumbaga. Ito yan. Ngayon, dahil nakarekta pa siya dito sa board, dadaan siya dito. Ayan, hindi po natin siya agad matatanggal kasi yung socket papunta sa motor natin is ito. Kumbaga ito yung power source, dadaan siya dyan. Ngayon, last time ginawa ko, nirekta-rekta ko itong socket na to papunta dito, nagdugtong ang wire, tapos dinugtong ko dito, nabusted yung stock natin na eyeline tsaka signal light kasi hindi kinaya yung power output. Kailangan pa pala nating maglagay ng pampababa ng voltahe, which is tuturo ko mamaya, para hindi siya mabusted. Yung sa atin nabusted, kaya yon. Pero okay lang yon kasi trial and error naman natin yan. Pero ayun, may idea na tayo kung paano siya gagawin mga bossing. Tuturo ko siya sa inyo. So gagawin ko ng dalawang part itong video na ito. Una, kung paano pagdudugtungin itong wire na to papunta dito, kasi iba-iba yung wire code niyan, tsaka iba yung bilang ng mga wires. Tuturo ko sa inyo kung ano yung pagdudugtungin dyan. Next step, kung paano natin mapapababa yung voltahe sa pamamagitan nitong mga bagay na to. Tuturo ko rin mamaya kung ano yung mga yan. So proceed muna tayo sa unang part kung paano pagdudugtungin itong socket papunta dito. Paano yung wiring yan mga boss. By the way, ito na yung gagamitin din natin na socket. Itong galing sa stock. At di na natin gagamitin itong galing sa alternative natin. Pero itong sa AC ng eyeline natin,
yung alternative yung gagamitin natin or yung replacement, kasi ito yung gumagana. Yung stock natin di na talaga gumagana. Pero yun, nilipat ko na itong socket na galing sa iba din kasi yung socket dito sa replacement. Ayan o, iba siya. So kinuha ko na to kasi mas matibay yung galing sa stock. Medyo wag lang kayo palilito kasi yung kulay dito sa wire dito, mamaya kasi ide-demo ko yan, iba na siya compared dito sa stock. Pero dahil nandito pa rin yung sa stock natin, ayan, makikita nyo pa rin yung wire code dyan. So yung concept kasi na nga natin dito mga bossing, socket, wire, tapos papunta dito na, tanggal na tong pinaka board natin. So may dudugtong naman natin yan ng maayos kasi may guide tayo dito, which is yung wire code na nakasulat dyan. Ayan o, meron tayo dito wrinkler, ground, wrinkler, left, ECU, ground, power output, dimmer, power output, ground ng wrinkler. So ito yan mga bossing, nakatapat siya dyan. Sakto 8 ito, 8 rin yung wire dito. So ito yung wire code niya mga bossing para sa mga nagtatanong. Tapos dito naman sa kabilang socket, which is yung idudugtong natin dito, meron din siyang wire codes. Ayan, buti na lang may nakasulat dyan. Ayan o, itong PO plus positive, PO negative, power output negative yan. Tapos wrinkler plus, wrinkler minus, wrinkler left positive, wrinkler left positive, wrinkler left negative. Yan mga bossing, kumpleto, di ba? Kaso 6 lang yung wires natin dito, pero dito 8. Ngayon yung may dudugtong natin dito mga bossing na kukunin natin dito, pwedeng 4, pwedeng 5. So sasabihin ko sa inyo kung bakit pwedeng 4, pwedeng 5. Yung kukunin lang kasi natin dito sa na-supply dito sa socket natin, papunta dito sa eyeline, is yung ating mga signal light at saka yung ating mga eyeline. Yung signal light natin mga bossing, ito yung kabilaan, may tig 2 wire, merong positive, merong negative. Ayan, kahit dito sa stock, same lang naman yan, merong positive, merong negative. Tapos dito naman sa ating mga eyeline, meron din positive tsaka meron negative. So in total, 2 sa left, 2 sa right na signal light, 2 sa eyeline, bali 6 yun mga bossing. So sana malinaw sa part ninyo, 6 na wire yung galing dito sa socket natin na to. Ayun, 6 yan. Ngayon, so sasaksak natin siya dito, 6 din to syempre. Ngayon, pagdating dito, 8 na yan. So, para maidugtong natin yan, yung kukunin na lang natin na supply dito is, ito, isa-isay natin na. Ito yung positive at saka negative ng left at saka right. Yung isa positive rin. Parehas lang na signal light, pero isa left, yung isa right. Tapos, yung negative po ng signal light po natin, isa na lang yan mga bossing. Isa na lang siya, itong brown na lang yan mga bossing. So, kumbaga, from 2 wire ng negative ng ating left and right, isa na lang siya dito, isa na lang yung negative. Kaya magiging 3 na lang yung wire dito sa ating mga signal light mga bossing. Take note nyo yan ha. Take din naman yan dito mga bossing, yung brown na yan o, yan yung negative. Ground, wrinkler, isa lang yung nakasulat dyan na ground na wrinkler. So isa lang yung negative or ground para sa signal light. Ngayon yung susunod na wire na ituturo ko sa inyo, yung positive at saka negative output ng ating mga eyeline. So dito sa wire code natin, yung brown na merong white, which is pangalawa dito, yan yung PO or yung power output. Yan po yung positive. Tandaan nyo, yung may white na brown, positive po yon. Ngayon, yung may black tapos green, yan yung negative. Ayan, nakasulat naman dito, ground, PO, ground ng power output. Itong green na may black. So ako yung shortcut ko dyan para matandaan ko, basta may puti, positive, yung may itim, negative. So ngayon, meron na tayong 5 wire, kumpleto na sila. Ito yung para sa eyeline natin, positive, negative. At ito yung para sa signal light natin, positive 2, isang negative. Ngayon mga bossing, 5 yan. Itong 3, wala na yung paggagamitan mga bossing. Ngayon, pwede pa pong maging 4 yan kapag pinagsama po natin yung negative ng ating signal light, which is ito, mag-isa lang siya, at yung negative ng ating eyeline, which is etong green at saka black. So bale, magiging 4 na lang yung wire natin pag pinagsama natin to. From 5 magiging 4. So ngayon mga bossing, puputulin ko na tong socket natin dito at idudugtong ko na siya dito.
So sa ngayon, idudugtong ko muna siya rekta-rekta para pag kinonek natin siya sa motor, kita nyo yung connection tsaka hindi kayo malito sa wiring. After natin mapagana, tsaka po natin siya hahabaan ng wire. Ito kasi bitin yan mga bossing. Cut natin dito, cut natin to. Bitin siya, hindi aabot yung socket papunta dito pag nilagay na natin siya. So para di muna kayo malito, cut ko to. Pag dudugtungin ko, pakikita ko sa inyo kung ano yung mga wire na dinugtong po natin. Dito ko na kinat to mga bossing kasi nagputol na ako dati dito. Ayan, pero mas okay. Dito nyo na naputulin yung sa inyo mga bossing. Diyan nyo naputulin. So take note, naputol na natin yung socket papunta sa eye-line at signal light natin. Which is para dito yan mga bossing. Ayan o, sa eye-line tsaka signal light. Ngayon, ito yung mga gagamitin natin mga bossing. Ayan, soft naman siya. Ito yung mga gagamitin natin. Ulitin ko lang, yung red at saka white, positive yan ng signal light natin. Left and right. So ito yung sa left, ito yung sa right. So makikita nyo naman yan doon sa stock natin. Stock, ayan yung red dito sa left, tapos yung sa right yung white. Yung brown, pares lang silang negative dito sa stock. Pero dito sa socket ng stock natin, dito sa kabilang socket, brown at saka white na may lining na green, yung negative ng signal light natin. So ito, pwede na natin siyang pagsamahin kasi pagdating dito sa kabilang socket, isa na lang din yung ground ng signal light, kagaya na sabi ko sa inyo kanina. So pagsasamahin na natin ito, tapos ito naman yung negative at saka positive ng ating mga eye line. Kung tandaan nyo yung sabi ko sa inyo, white positive, black negative. Ngayon, pwede nyong isama yung negative ng eye line natin papunta dito sa ground ng signal light natin. So magiging total 1, 2, 3, 4. Apat na lang yung connection ninyo. Pero pwede nyo naman ihiwalay yan kasi may nakabukod din naman na wire yung ground natin para sa eye line natin dito sa kabilang socket. So para mas maliwanag, puputulin ko na itong kabilang socket natin. Ito yung papunta sa headlight. So yan, naputol na po natin yung socket papunta doon sa power output natin. Ito yan. By the way, sa version 3 mga bossing, yung pinagkaiba lang naman nila, wala na tong brown, which is para sa ring clear, sa negative ng signal light po natin yung dalawa. So yung para sa signal light, dito na rin po sila re-recta. Kung kaya naman apat na lang din yung magagamit nyo sa Honda Click version 3. At yun din, ito rin yung gagamitin nyo kung magduduktong na kayo ng inyong mga module kung naka RGB na tayo or kapag mag-hybrid na tayo mga bossing, which is soon gagawin natin. So para maliwanag sa inyo ngayon, in-explain ko na siya para magaan na lang sa part ninyo mga bossing. Pero yun, dito may option tayo na gawing 5 yung idugtong natin kasi 5 rin naman to. 1, 2, 3 magsama to 4, 5. Ngayon 1, 2, 3, 4 apat to, tas 5. Yun, pwedeng 5 na yung idugtong nyo. Ngayon pwede rin na pagsamahin na natin tong negative, gawin na lang apat to, tas pagsamahin na lang natin itong negative nga ng eye line natin dito sa signal light. So bali apat na yan. Dito hindi kayo malilito sa part na to kasi yung red white, ayan, color coding na yan mga bossing. Tapos dito sa brown white, color coding na rin yan. Yung negative, etong tatlo pwede nyong pagsamahin. So since nandito na rin yung brown natin, dugtong na rin natin yan mga bossing. Pero yung kadalasan na ginagawa ng marami talaga, apat na lang yung dinudugtong nila. Pinagsasama na yung mga negative mga bossing. So yun, sana gets nyo yung pagdudugtongin natin, naka-color coding naman sila. Idugtong ko muna sila, iikot ko lang muna, hindi ko muna hihinang kasi hahabaan natin yan mga bossing para umabot nga siya at hindi mabitin dun sa saksakan ng pinaka-eyeline natin. So yan mga bossing, punta na tayo sa next part ng video natin. Since nasakit to sakit na natin to, modify pa natin yan, hahabaan natin. Rerekta na siya sa ating motor, which is may 12 volts output. Ngayon yung 12 volts na yon, pag dumirekta siya dito papunta sa eyeline natin sa signal light, magbabasted siya kung hindi natin hihinain yung voltahe. Ngayon, yung gagawin natin para hindi mangyari yon, hindi masira, mabasted yung ilaw natin, mga LED natin, kasi nasa 5 volts lang yan, less than 5 volts yung mga LED natin. Lalagyan po natin sila ng step down, which is katulad yan, step down o resistor.
So may option tayo mga bossing kung step down gagamitin natin, all step down, all resistor, or combination ng resistor tsaka step down. By the way, yung resistor mga bossing, ganito yung pinaka-itsura talaga niyan. Isang diretso lang yan. Ngayon, gumawa ako ng parallel, which is ganito. Parallel para in case man na may masirang isang resistor, may magbabackup sa kanya para maiwasan po or safe po yung ating mga signal light. Kasi ito, gagamitin natin yan, signal light kabilaan, left and right. So, pwede nyo siyang gawing parallel. Actually, pwede nyo pang gawing tatlong resistor sa isang linya. Pero pwede rin naman na isa kung ayaw nyo medyo komplikado. Pero yun, para play safe tayo mga bossing. Nilagyan ko na ng backup. Ayan, ganito. At yung sukat nito mga bossing, may nag-recommend lang din sa akin na gumamit tayo ng 150 ohms at 1/4 watts na resistor, which is ito yung mga bossing. May lining siya or may color coding siya na parang green, no? So yan usually, may dalawang nag-send sa akin. So parang yan talaga yung pinaka ginagamit nila. Pero pwede naman kayo mag-experiment na gumamit ng iba't iba. Pero for the sake na hindi na kayo mag-trial and error, and gagamitin natin to mga bossing. So yung resistance nito is same lang as dito sa isa. Same lang naman kasi yung ginagawa ng resistor, pinapahina niya yung voltahe from 12 volts magiging less than 12 volts na mga bossing. Yung sasakto lang siya para sa LED lights natin sa signal light. Ngayon mga bossing, ilalagay pala natin to sa linya ng positive supply natin. Actually pwede naman sa negative supply, pwede naman yon, pares lang naman ng resistance, pero marami nagsasuggest lagay ko na lang din sa positive supply. So dito sa ating mga linya mga bossing, i-focus ko lang ba tayo mag-focus. Meron tayong dalawang dito linya. May isa diyan negative, may isa diyan positive. So sa stock natin, red at saka brown lang yung kulay niyan. Red, white, brown. Yung brown negative. Pero ito mga bossing, replacement na. Nakasulat naman dito kung positive or negative siya. Ayan, may nakasulat. Yun. Yung positive yung puti. Tapos yung negative, ito siya mga bossing, itong orange. So lalagyan ko lang nito mga bossing. Sa paglalagay nito, kung mag-isa lang yung resistor ninyo, rekta-rekta lang yan. Puputulin nyo yung wire, tapos dudugtong nyo siya, hihinangin nyo siya sa taas at baba. Pwede rin naman magbaligtaran niya mga bossing. Pares lang naman yan, wala namang polarity. Same lang din yung resistance. Pero dahil itong parallel yung gagamitin natin mga bossing, ayan, ganyan yung connection yan. Tapos lalagyan din natin yung kabila. Sa kabila naman, ito siya. Ayan o. So meron din dyan positive, meron negative, nakasulat naman. So green yung positive, ito ilalagyan natin mga bossing. Ito. So dalawa yung ginawa ko na parallel resistor, no. So kung hindi kayo marunong maghinang, pwede nyo naman ikot o ipalupot yan. Pero mas okay, hinangin nyo na para swabe lang, no. Ayan o. So ilalagay ko na lang yan. So ilalagay na lang muna natin. At take note, may option rin naman kayo na maglagay ng ganito mga bossing. Tawag dito step down. So itong step down na to, may accurate siya na volts kung ilan yung magiging output niya. So yung baterya kasi natin is 12 volts. So from 12 volts, makikita nyo naman dito. So from 12 volts step down, magiging output niya is 5 volts. So yung intake ng kuryente natin is dito nyo siya idudugtong sa in. Yan, positive tsaka negative. So pwede nyo ibuhol yung wire dyan, ipaikot nyo para mailagay nyo, no. In ng positive, in ng negative. So dalawang wire yon sigurado. Dito sa inyong mga wire, ganito yan mga bossing. Ayan o. Parang ganyan lang yan. So yung in natin, kung saan manggagaling yung kuryente. So dahil galing dito yung output natin ng kuryente, ganyan galing yung 12 volts. Ganyan yung posisyon yan. Papasok nyo lang tong wire na to, hihinangin nyo, saka dito. Also dito. Ayan, output. So tingnan nyo lang yung positive at saka negative, baliktad to. Sa step down, mas marirecommend natin dito sa signal lights yung 3.3 volts, which is ito. 3 volts lang siya, 3.3 volts. Kasi sa signal light natin, sobrang liit ng ano niya, ng LED. So ito yung 3.3 volts ko. Kung mag-step down ako, ito yung marirecommend natin. Pero since resistor yung gagamitin natin,
ito yung gagamitin natin mga bossing. So sabi ko nga sa inyo, optional, nasa inyo na kung ano yung gagamitin nyo, step down o resistor. Pero kung gusto niyo ng mas accurate yung voltahe, magano kayo, step down mga bossing. May kamahalan lang ng slight lang naman, slight. Kasi ito mura lang itong mga resistor. Pero yun, dahil sa signal light lang naman, gamit na lang tayo nito. Ngayon, okay na tayo sa signal light. Dito naman sa pinaka ano natin, eyeline, dito sa eyeline natin, ito yan mga bossing, may positive tsaka negative output po yan. Itong red at tsaka black. Ito, dito tayo gagamit ng step down. Yung gagamitin natin dito, dahil medyo parang malakas naman yung ano, no, parang all goods naman gamitan ng 5 volts siya, marami nagre-recommend 5 volts. 5 volts step down yung gamitin natin. Ayan mga bossing, hindi siya nagpo-focus, no, focus ko lang. Ayan, ito lang naman siya mga bossing. Etong wire na to, makikita nyo yan dito sa ilalim. Ayan, dalawang wire, diba? Ito yung positive, yung pula, ito yung negative. So, ikakat lang natin yan, tapos dudugtong natin siya dito sa step down. So, yung step down natin, ayan, ganyan siya. So, manggagaling yung output ng kuryente galing sa taas. Ayan, dito. Kasi idudugtong natin yung socket dun sa kabilang socket, diba? So, dito galing yung kuryente. Tapos, dito yung out niyan mga bossing para bumaba yung voltahe. So, susundan nyo lang yung arrow. Yung arrow kung saan papunta yung mga LED lights nyo. So, ganun lang kasimple mga bossing. Pwede rin kayo gumamit ng resistor. Pero, ayun, mas mare-recommend na natin since dalawa lang yung wire nito. Step down na yung gamitin nyo. Pero, pwede nyo gamitin step down lahat. Yung para sa wire ng signal at saka ano nyo, signal lights kabilaan. So, yun mga bossing, hinangin lang natin. Tapos, pakita ko sa inyo yung magiging output natin. At kung gagana ba siya kapag nag-socket to socket na tayo, at sana gumana siya kasi nabastedan na tayo ng isa, so hindi na natin afford kung masisirahan pa ulit tayo. So trial and error na rin to, makikita nyo rin. Kung gumana man, edi all goods, pwede nyo siyang gawin. Pero kapag di gumana, gawa tayo ng ibang paraan. So ayan, nalagay na natin resistor dito sa left side ng signal light natin. Ayan, nakaparallel yan. Tapos dito sa right side, ayan, dito sa positive mga bossing, take note. Sa positive na wire natin siya nilagay, no? Tapos dito naman sa eyeline, step down yan mga bossing. So kailangan tugma yung positive papunta dito, tsaka yung negative papunta dito sa ilalim. Tapos dapat tama yung orientation. So papunta dyan yung ano niya, step down, and pababa siya mga bossing. So dapat hindi kayo malito dyan. Electrical tape ko lang to mga bossing kasi hindi ko pa siya hininang. Tapos pag gumana doon ko na lang hihinang, no? Pati ito, ite-tape ko na lang kasi medyo magalaw pa. Pero dapat nito hinangin after. Hopefully gumana yan. So socket to socket na lang muna natin siya. Ayan, hindi pa final to. Tapos nilagyan ko muna ng shinkable tube to. Pero nandito sa loob yung step down mga bossing. Ayan, no? Para lang hindi mag-short or magka-problema. Pero hinangin natin. Tapos yung resistor, ayan, nilagyan ko rin ng shinkable tube. Socket to socket na lang to mga bossing. Ayan, pasok lang natin siya dito. Ayan. By the way, ito yung minodify natin kanina lang ha. Ito yung socket to socket. Tapos ito, dito na siya rakta sa motor natin. Saksak ko lang tapos check natin kung gagana. So kung makikita nyo naman, wala nang board na nakaharang dito sa pagitan ng wire natin. So natanggal na natin yung board. Mas malinis na siyang tingnan yan. Tsaka maaliw. Tsaka medyo aliwalas yung loob ng AC natin tsaka retrofit. Tapos ito yung socket natin mga bossing. Sa labas muna siya ngayon pero mamaya ayusin ko siya sa loob pag okay na. Iyon. Saksak na natin lahat. So yung grounded ko hindi pa gumagana. Pero since nag-reflect siya dito at hindi pumutok, all goods naman siguro sa signal light. Oh. Maliwanag yung signal light mga bossing. Sa left, try natin kung okay. And open pala natin yung engine or yung susian. Ngayon dapat umilaw itong ating mga eyeline. Check natin mga bossing ha. Sana umilaw. Ayun, hindi pa pala ilaw kasi hindi pa naka on yung park switch. Check natin ha. Check natin, sana hindi mabasted. Yun. Op. Umilaw siya kaso mahina. Mahina siya, sobrang hina niya mga bossing. Ayun no. May ilaw naman kaso sobrang hina. I-left. Check natin. Ayun, all good yung ilaw ng ano natin eh. Sobrang hina ng ano natin. So, hindi kinaya na step down, no? Pinagana ko na yung motor, tignan ko kung lalakas. Hindi pa rin siya lumakas mga bossing. So, mahina talaga yung
5 volts na step down para dito sa eyeline. Pero buti na lang hindi siya na busted, no? Kaso mahina nga lang. So yung next natin na gagawin, tatry kong mag-resistor kasi kung maglalagay ako ng 3.3 volts na step down natin, which is yung isang step down, masihina to mga bossing. So masyadong mababa yung 5 volts para dito. Resistor na lang ilalagay natin, palitan natin yung step down. Pero sa signal light, all goods na tayo. Ayan, malakas yung signal lights mga bossing. Ayan, at least hindi pumutok, walang pumutok mga bossing. All goods. Ito pa lang shroud natin, hindi siya umilaw kasi hindi ko pa nadugtungan ulit to. So kukuha na lang ulit tayo dito. Dudugtong natin yung kinabit natin dito last time. Ayan, ito yung sa kabilang socket. So may positive, negative na yan. Idudugtong ulit lang natin dito sa ating mga power source sa positive at saka negative. At yun, ito may resistor na to mga bossing. Bali, hindi tumalab yung step down natin, sobrang hina niya. Papalitan natin siya nitong resistor. So same to sa nilagay ko sa signal light mga bossing. Nag-parallel connection din tayo para may backup tayo case na masira yung isa. So yun, tanggalin ko lang yung positive, negative nito. At ilalagay na lang natin to guys, same dun sa signal light natin, dun sa positive side na lang. So yung negative natin, dudugtong ko na lang ulit siya mga bossing. Kaya nailagay na natin, tinape muna natin yan. Tapos itong negative, tinape din natin. So nandito siya sa positive side mga bossing, take note. Ayan, tapos testing natin ulit, sana maganda na yung ilaw niya, medyo lumakas na. Kanina kasi mahina. So dugtong ko lang ulit. Ayan, nakakonect na siya, sana gumana mga bossing. Ayun! Gana agad siya. Ayun so far, di ko sure kung humina. Mas malakas siya sa kanina, mas lumakas siya, pero di ko alam kung sakto lang yung lakas nito or ganito talaga yung lakas niya. Pero ilaw siya palagay ko okay na tayo dyan, Hindi ko alam kung paano pa palalakasin yan Pero may mga iba't ibang sizes ng resistor. Ayan mga bossing, pero okay na siguro to para sa akin. Parang swak lang naman siya, same lang naman halos. Tsaka pangit din nung masosobrahan siya sa lakas. Di baling humina siya ng konti. Ang importante, alam nating hindi siya mag-iinit. Kasi pag sumubrang lakas yan, mag-overheat siya or umexceed siya dun sa dati niyang ilaw. Pero okay na ako dyan mga bossing. Ayun, swak na siya. Pares naman yung lakas ng ilaw niya kabilaan. So tama naman yung ginawa natin, dun sa positive side lang tayo naglagay nung resistor mga bossing. All goods na tayo, di ba? So dito sa shroud mga bossing, kokonekta na lang tayo ulit dito sa positive tsaka negative. Tapos tip natin tong mga hindi na kailangan. Check din natin kung gumagana yung na niya, high beam indicator, kasi nagputol tayo dito baka hindi na gumagana. Passing tayo. Ay, mali. Ito yung passing. Yun, gana pa rin. So sa passing, wala dito yan sa wire. Dito nyo talaga kukunin yan sa relay. Sa version 3 naman, may kukunin kayo dito. May kukonek kayo na wire papunta dito. Ayan, yung blue yata hindi ko nagkakamali. Pero dito sa version 2, all goods na tayo sa relay dito. Dito lang tayo magkukonek. Gana. So sa by-LED, yun, gana pa rin naman. Wala namang pinagbago. Ayan, malakas pa rin. Passing. All goods na tayo mga bossing. So ilalagay ko na lang ulit itong sa shroud natin, dudugtungan natin dito. Tapos ayusin na lang natin yung mga wire sa loob. Ngayon sa mga natin, ayun, signal light, all goods naman. Grounded pa to. So huli ko tong ayusin kasi tinatapos ko talaga yung by-LED. Ayun, all goods naman mga bossing. Daytime running light, all goods. So isasabay natin siya dito. Dugtungan ko lang ng wire to. Ayan mga bossing, hinihinang lang natin siya para matibay, maganda yung pagkaka-wiring. Tapos swing tube rekta para hindi magka short circuit. Ayan, para protektado yung mga wiring natin dyan. Bago ko takpan yung resistor dito sa eyeline natin mga bossing, pinalitan ko siya ng 470. Ayan, pakita ko lang. 470 ohms na resistor. Kasi yung una nating nilagay na 150 medyo nag-iinit siya. Pero nung ito na yung nilagay natin, tapos tinesting natin ng ilang minuto, hindi siya masyadong nag-iinit. So feeling ko mas okay niyang ma-resist yung init compared dun sa 150. Pero dun sa signal light natin, all goods na tayo dun sa 150 mga bossing. Tinesting ko rin, nakababad yung signal light. Hindi naman siya masyadong nag-iinit. So para safe lang mga bossing, ngayon pa-take note na lang,
470 yung nilagay ko. Galing to sa set na nabibili natin. Ayan, pero pwede kayong bumili ng tingi na lang para makatipid kayo. Ito, ang dami kong resistor para magamit ko rin. Ayan, all goods na to. Tatakpan ko na lang siya mga bossing. So, lalagyan ko na lang yung dun sa shroud. Tapos all goods na ako dito. So all goods na tayo dito sa wirings mga bossing. Hindi ko na siya hinabaan kasi medyo mahaba rin naman pala yung sa part na to. So swak lang siya hanggang dun sa may socket. So kahit ganito kaikli lang, all goods na. Tapos dinugtong ko na rin yung para sa shroud, tinap ko lang siya sa positive tsaka negative. Tapos may resistor na to. So ito pa rin yung dati natin ginawa, wala naman akong binago dyan. Tinap ko lang siya dito sa bagong socket natin. At yun, tape ko na lang siya para malinis siya tignan, So nilagyan ko na rin ng shrinkable tube kada wire natin. At yung sa mga connection nila mga bossing, yung kaninang tinuro ko, ganun lang din, wala naman akong binago dyan. So may mga positive or may mga negative ako na magkasama dyan, which is ito, sa left and right magkasama siya dito sa isang negative. Tape ko lang siya mga bossing para malinis siya tignan, para clean look lahat ng mga socket to socket natin. Yung wire pala na hindi na natin ginamit, tinape ko na rin siya mga bossing, para hindi magkaroon ng connection. Dapat walang magtatamaan na wire dyan, so magkaiba yung haba ng pagkaputol ko para hindi sila mag short circuit. So isama ko na rin siya sa pagka-tape mga bossing. Pinakita ko lang para hindi kayo ma-confuse, tsaka gets nyo lahat ng ginagawa natin dito. So ayan ang mga bossing, yung wirings natin dito sa loob. Kung makikita nyo naman, wala na yung board, socket to socket na lang siya. Nilagay ko na siya dito sa butas. Tapos yung para dito sa biled, actually hindi ko pa naayos to, hindi ko pa nasisil, pero yan, lalabas yung relay natin dito. Check ko kung maipapasok natin tong relay dito sa loob. Kung kasya pa, baka ipasok na lang natin. So ito yung para sa ating mga shroud. So pin to pin connection na lang yan mga bossing. So pagsamahin lang natin. Ayan siya, konektado na. So from shroud, yung connection po niya is rekta dito, positive negative. Tapos may socket tayo dito papunta dito sa eyeline natin. Ito siya mga bossing. Ayan siya. Isang ano lang siya, isang socket na lang siya. Connected na lang natin dito, kokonekta. Tapos ayan mga bossing, yung tawag natin dito, auto leveling. Nasa labas talaga yan, hindi natin siya pwede ipasok. At sa wiring natin, ayan siya mga bossing. Ayan, nakalimutan ko lang lagyan ng insulation tong sa fan, pero all goods naman yan. Tatapalan na lang natin mga butas-butas. At yun, try lang natin kung okay yung ginawa natin. Tapos i-test natin siya ng mga 30 minutes. Kung hindi mag-iinit or walang magiging problema dito sa eyeline natin. Also dito sa shroud natin. Sa biled, pagaganahin lang natin yan kapag gumagana yung motor. Pero check lang din natin kung all goods yung mga connection, kung nag-high at low, tsaka kung meron pa rin siyang high beam indicator doon. Mga bossing, test natin. Yun, umilaw yung panel, wala namang problema. Daytime running light plus shroud dapat sabay yan dito sa park light. Yun, gana. Huwag nyo na lang tignan to kasi grounded pa. Biled on, passing, all goods. So dito sa high beam indicator, gana naman siya. Ay, hindi lang kita pero gana yan mga bossing. Yun gana. Ayun, gana siya, 'di ba? Tapos high beam lang. Ayun, gana siya mga bossing. Patayin ko na ang init ng biled. Yung fan natin, yung fan gumagana naman siya mga bossing. Inasipat ko lang yun nandito pero makikita ko siya dito sa ilalim. Ito, gana siya mga bossing. Ayun, lakas ng hangin niya. So gana naman siguro yung kabilaan. Ayun, gana yung kabila. Nakakapako. Auto leveling. Auto leveling, check natin kung gana. Ayun yung guhit niya mga bossing. Nakapos yung biled. Putin ko lang to. Ayan, gumagalaw siya, umangat. Umangat. All goods tayo. Wala na tayong problema sa wiring. Shroud, biled, eyeline, all goods na tayo. Tapos sa mga switches, connections, all good na lahat tayo. So itetesting ko lang kung mag-iinit siya after ng mga ilang minuto. Tapos proceed tayo sa paglilinis ng wiring sa loob. Actually malinis na yan, pero ayun yung ibig ko sabihin, kung ilalagay pa natin yung relay mga bossing, tsaka yung positioning ng positive at tsaka negative. Tsaka ito, pepesto na ulit natin dito, tatanggalin na natin. Pero yun, overall mga bossing, tapos na tayo sa pinaka tutorial ng biled po natin. Ayan, all goods na tayo lahat. Signal light, busina,
Ayan, double check natin. Gana naman. All goods lahat dito sa switch natin mga bossing. Gana lahat. Ayan, after siguro ng mga 20 minutes, tinesting ko lang kung mag-iinit. Ito. All goods. All goods. Walang problema sa eyeline natin mga bossing. So okay naman yung nilagay natin na resistor. So kahit pang babara natin, all good siya. So next part ng video natin, paglilinis na lang ng wire. Wala na tayong problema sa loob. So tutuloy ko na lang yan bukas dahil medyo paggabi na. Tsaka medyo pagod na tayo.